So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil alam naman po natin na sobrang nakakatakot na nga po noon, sobrang nakaka-tense na nga po yun, no, yung pinapakita talaga ng director every episode po ngayon dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil nakafocus na nga po no ngayon, dahil nga po yan sa TS virus na yan, yung virus na yan na sobra talagang napakadelikado no. Sobrang naisip ko din talaga nung mga panahon ng COVID-19 kung gaano talaga yung pinakitang sakripisyo talaga ng mga doktor, ng mga nurses no. Napakahirap pala nun kasi yung virus na yun is nakakahawa talaga. So ngayon, yung virus na TSV ngayon is talagang mabilis din po siya talagang dumapo no sa iyo, lalong-lalo na pag mahina talaga yung resistensya mo, dahil alam naman po natin mga kadrama na kung sino talaga yung unang namatay na pinakamalapit talaga na sa puso ni Annalyn, na kung saan si Tito Michael niya na itinuring niya talagang tunay na ama. Talagang siya talaga yung unang nakapitan talaga or namatay. Tapos yung pangalawa naman ay si Doc Yola naman, di ba? Talagang pag nagsuka ka na talaga ng dugo tsaka may lumabas na dugo talaga sa ilong mo, napakadelikado na talaga. Dahil alam naman po natin na wala pa talagang dumarating na medicine or na vaccine. Sana nga po na dumating talaga kaagad yung vaccine na, dahil alam naman po natin mga kadrama na si Annalyn ngayon talaga is nagkaroon na talaga ng symptoms na talagang sumuka na po talaga siya ng dugo, dahil alam naman po natin na masumi na ngayon yung resistensya talaga ni Annalyn, dahil nga po sa kanyang pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang malalapit na Tito Michael niya tsaka si Doc Yola na katrabaho niya, diba? So possible nga po no, pag hindi talaga dumating kaagad talaga yung medicine or yung vaccine, possible din talaga si Annalyn ay mamatay, di ba? Magiging huling sulyap na ba natin nito kay Annalyn? Pero alam naman po natin mga kadrama na hindi po talaga yun i-allow talaga ni director talaga na mawala talaga itong si Annalyn, dahil siya nga po talaga yung bida dito, di ba? Kasi kung mangyari man na mawala si Annalyn, ay parang wala na, dahil halos mga bida na yung nawala, di ba? Tapos yung mga kontrabida andyan pa, charot. Pero sige lang mga kadrama no, abang-abang lang po tayo sa next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap. Sana nga po talaga is mapadala na talaga yung gamot, makagawa na talaga sila ng vaccine dito no, dahil marami talagang namamatay ngayon dyan sa hospital no, dahil napakahirap. Kasi bilang isang si Annalyn, syempre profession niya yan, bilang isang doktor talagang pinangakuan niya yan na magsisilbi talaga siya no, dahil kahit alam naman po natin na 50-50, kahit alam natin na may mga pamilya din tayo, what if yung may mga anak, di ba? Yun ang napakasakit na may iwan mo yung mga anak mo ng ganun-ganun na lang, tapos hindi ka pa makikita ng pamilya mo. Talagang naalala ko talaga yung COVID-19 kasi pag namatay ka, hindi mo na ata makikita yun, yung bangkay, talagang mag-isa ka talaga na haharapin talaga yung sakit mo, yung kamatayan mo, diba? Dahil sa totoong buhay, darating yung panahon na i-judge tayo ng word ni God. Talagang mag-isa lang tayo na ma-stand talaga dyan. So yun lang po mga kadrama. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel. Abang-abang na lang po tayo sa next na mangyari dito sa Abot Kamay na Pangarap. Hoping nga po no is mabuhay pa talaga itong si Annalyn.